basura. Iyan ang tanging bagay na kaya mong ibigay sa batang ito, Mercedes. Isang mangkok ng dumi na tinatawag mong pagkain na tila ba galing sa kanal ang pinagkunan mo. Ang boses ni Valeriana ay kasing talas ng labaha. Humihiwa sa katahimikan ng silid habang nakatayo siya sa harap ni Mercedes na tila isang reyna. Hindi pa man nakakasagot si Mercedes, kinuha na ng doktora ang mangkok ng mainit na lugaw at walang pasubaling ibinuhos ito sa basurahan. Ang usok ng pagkain na pinaghirapan ni Mercedes, iluto simula pa noong madaling araw, ay tila isang pangarap na biglang naglaho sa gitna ng mga tira-tirang dumi. Nakayuko lamang si Mercedes, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak pa rin sa laylayan ng kanyang apron. Kaninang 4:00 ng umaga, pumila siya sa palengke para bumili ng pinakamagandang uri ng bigas at sariwang luya. Ginamit niya ang huling sentimo ng kanyang sahod para lamang ipagdasal ang isang biniting anting-anting na nakasabit na ngayon sa leeg ni Oliver. Inisip niya na sa bawat ihip niya sa mainit na lugaw ay naihihingi niya rin ang kanyang pagmamahal para sa batang itinuturing na niyang sariling anak. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay itinuring na basura ng babaeng may makinang na titulo sa harap ng kanyang pangalan. Hindi mo ba alam na sa bawat maling subo na ibinibigay mo, mas lalo mo siyang pinapatay? You are just a maid, Mercedes. Huwag mong isiping mas alam mo pa ang kailangan ng batang ito kaysa sa akin. Patuloy ni Valeriana habang dahan-dahang lumalapit sa crib ni Oliver. Hindi nakita ni Valeriana ang unti-unting pag-angat ng tingin ni Mercedes. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nasaksihan ni Mercedes ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Isang maliit na bote ang inilabas ni Valeriana mula sa kanyang bulsa, isang kulay gintong likido na hindi pamilyar sa anumang gamot na nakalista sa chart ni Oliver. Mabilis at maingat, itiniyak ng doktora na walang nakakakita bago niya ito itinulo sa bote ng gatas ng bata. Anong ginagawa niyo sa gatas niya, doktora? Halos pabulong na tanong ni Mercedes. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Puno ng takot. Ngunit may bahid ng pagdududa. Lumingon si Valeriana. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang mapagkunwaring ngiti ay napalitan ng isang madilim na anyo ng galit. Sa halip na sumagot, sadyang binitiwan niya ang maliit na bote sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang malakas na hudyat ng panganib na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hala! Tignan mo ang ginawa mo! Dahil sa panggugulat mo, nabasag ang napakamahal na bitamina ni Oliver. Sigaw ni Valeriana. Ang boses niya ngayon ay sadyang nilakasan para marinig ng sino mang dadaan sa pasilyo. Luhod. Pulutin mo yan, Mercedes. Pulutin mo ang bawat piraso ng kristal na ito gamit ang iyong mga kamay. Dahan-dahang lumuhod si Mercedes. Ang bawat paglapat ng kanyang tuhod sa malamig na tiles ay tila isang pagsuko sa tadhana. Habang dahan-dahan niyang pinupulot ang mga matatalas na bubog, naramdaman niya ang hapdi ng pagbaon ng mga ito sa kanyang balat. Ang bawat patak ng pulang dugo na humahalo sa natapong likido ay hindi kasing sakit ng emosyong nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala namang ibang hangad kundi ang magmahal. Sa gitna ng kanyang paghihirap, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Don Alejandro. Ang matanda ay may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyayari dito? Bakit may mga nabasag na bubog? Mabilis na nagpalit ng anyo si Valeriana. Humawak siya sa kanyang dibdib. Tila ba siya ang biktima? Don Alejandro, pasensya na po. Itong si Mercedes po kasi, napaka-haggard at tila hindi nakatutok sa ginagawa. Muntik na niyang masaktan si Oliver dahil sa kanyang kapabayaan. Sinabihan ko lang naman na mag-ingat siya, pero tignan niyo po, pati ang gamot ng bata ay nadamay. Tumingin si Don Alejandro kay Mercedes na noon ay nakaluhod pa rin.
at may duguan ng mga daliri. Mercedes, akala ko ba ay maasahan ka? Hindi ba't pinagkatiwalaan kita dahil akala ko ay may malasakit ka sa apo ko? Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, baka mas mabuting si Valeriana na lang muna ang humawak sa lahat. Nanigas ang buong katawan ni Mercedes. Ang mga salita ng kanyang amo ay tila mga pako na bumaon sa kanyang puso. Naramdaman niya ang mainit na luha na nagsisimulang gumulong sa kanyang mga pisngi, ngunit nanatili siyang tahimik. Wala siyang boses. Sino nga ba ang maniniwala sa isang hamak na tagalinis laban sa isang tinitingalang doktor? Sa kanyang isipan, tanging isang tanong ang paulit-ulit na humahampas na parang alon sa dalampasigan. Hanggang kailan kailangang lumuhod ng isang pusong tunay na nagmamahal sa harap ng isang kapangyarihang binuo ng kasinungalingan? Nang makaalis si Don Alejandro, muling lumapit si Valeriana kay Mercedes. Dinukot niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at muling bumulong ng may halong panunuya. Tandaan mo ito, Mercedes. Isang salita mo lang tungkol sa nakita mo. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan dahil sa kasong Vieux-Carre. At si Oliver? Sino na ang magliligtas sa kanya kung wala ka na rito? Iniwan ni Valeriana si Mercedes na mag-isa sa silid, duguan ang mga kamay at wasak ang pagkatao. Habang pinagmamasdan ni Mercedes ang batang si Oliver na mahimbing na natutulog, hindi niya napansin na ang maliit na piraso ng label ng gamot ay sumabit sa kanyang sugatang palad. Isang maliit na ebidensya na maaaring maging susi sa lahat o maging sanhi ng kanyang huling hantungan. Sa loob ng madilim na laundry area, kung saan tanging ang amoy ng sabon at chlorine ang namamayani, tahimik na hinuhugasan ni Mercedes ang kanyang mga sugatang kamay. Ang tubig na dumadaloy mula sa gripo ay humahalo sa pulang likidong nagmumula sa kanyang mga daliri. Tila ba ang gripo mismo ay umiiyak ng dugo para sa kanya. Ang bawat hapdi ng tubig sa kanyang mga sariwang sugat ay hindi maikukumpara sa hapdi ng mga salitang iniwan ni Valeriana sa kanyang isipan. Patawarin mo ako, anak. Pabulong niyang sambit habang nakatingin sa kawalan. Hindi si Oliver ang kanyang kinakausap, kundi ang alaala ng kanyang anak na si Gabriel. 10 taon na ang nakalilipas, ngunit ang amoy ng pampublikong ospital at ang malamig na katawan ng kanyang sanggol ay tila naririto pa rin sa kanyang tabi. Naalala niya kung paanong ang kawalan ng pera ay naging hatol ng kamatayan para sa kanyang sariling dugo. At ngayon, sa loob ng marangyang mansyon na ito, ang kasaysayan ay tila gustong maulit sa katauhan ni Oliver. Isang mabigat na yabag ang bumasag sa katahimikan ng silid. Hindi na kailangan pang lumingon ni Mercedes para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at ang aura ng kapangyarihan ay sapat na para makilala ang mayordomong si Ricardo. Masyado kang madrama, Mercedes. Sugat lang yan, hindi mo ikamamatay. Malamig na sabi ni Ricardo habang nakasandal sa hamba ng pinto. Pinapanood niya ang bawat galaw ng babae nang may halong panghahamak. Dapat ay nagpapasalamat ka pa rin kay Don Alejandro. Kung hindi dahil sa kanya, malamang ay namamalimos ka pa rin sa Quiapo hanggang ngayon. May utang na loob ka sa pamilyang ito. Huminto si Mercedes sa kanyang ginagawa, ngunit nanatili siyang nakatalikod. Utang na loob ba ang tawag sa pananahimik habang unti-unting pinapatay ang apo ng taong tumulong sa akin, Ricardo? Alam niyo ang ginagawa ni Valeriana. Nakikita ko sa mga mata niyo. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Ricardo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mercedes, sapat na para madiin ang mga sugat nito sa lababo. Makinig kang mabuti, basurera. Ang utang na loob ay hindi lang tungkol sa pasasalamat. Tungkol din ito sa pagsunod. Huwag mong kakalimutan na ako ang nagrekomenda sa iyo dito. Kapag bumagsak ako, mas malalim ang pagbagsakan mo. At ang batang yon? Si Oliver. Anak siya ng mga Gray. Wala kang karapatang makialam sa kung paano siya ginagamot ng isang eksperto.
Eksperto? Bahagyang natawa si Mercedes, isang tawang puno ng pait. Ang eksperto bang tinutukoy mo ay iyong kayang pumatay ng bata para lang sa pera? Binitawan ni Ricardo ang braso ni Mercedes nang may pandidiri. Mag-ingat ka sa mga paratang mo. Isang tawag ko lang sa pulis. Bukas na bukas din ay nasa kalsada ka na naman. At sa oras na yon, sisiguraduhin kong walang kukuha sa'yo kahit bilang tagalinis ng banyo. Nang makaalis si Ricardo, naiwang muli si Mercedes sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na sumuko, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng mansyon kung saan naroon ang malaking basurahan na ginagamit para sa mga medical waste ng silid ni Oliver. Alam niyang binabantayan siya, kaya't bawat galaw niya ay tila isang anino na sumasayaw sa ilalim ng buwan. Gamit ang kanyang mga duguang kamay, hinalughog niya ang mga itinapong plastik. Ang bawat hapdi ng kanyang sugat ay tila nagsisilbing gasolina sa kanyang determinasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit at lukot na papel. Ito ang kapirasong label na sumabit sa kanyang palad kanina, ngunit may kasama na itong isang maliit na vial na hindi tuluyang nabasag. Mabilis niyang isinilid ang mga ito sa loob ng kanyang damit, sa bahaging malapit sa kanyang puso. Pumanik siya sa kanyang maliit at masikip na kwarto sa silong. Mula sa ilalim ng kanyang manipis na unan, inilabas niya ang isang luma at kupas na damit ng sanggol. Ang tanging alaala ni Gabriel. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilalanghap ang bahagyang amoy ng baul na tila ba doon niya makukuha ang lahat ng lakas na kailangan niya para sa bukas. Dahan-dahan niyang inilabas ang lukot na label sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa maliit na font. Mga salitang tila isang hatol ng kamatayan para sa sinumang paslit na makakainom nito. Huwag ibigay sa bata. Maaring magdulot ng cardiac arrest at permanenteng pinsala sa utak. Bulong ni Mercedes sa kanyang sarili. Ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang dibdib. Hindi lang basta pinapahina ni Valeriana si Oliver. Unti-unti nitong pinapatigil ang pintig ng puso ng bata sa paraang hindi mahahalata ng kahit na sinong doktor. Ngunit bago pa man niya maitago ang label, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa labas ng kanyang pinto. Ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumapang sa ilalim ng siwang ng kahoy at ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang babala na hindi na siya ligtas kahit sa loob ng sarili niyang silid. Patay na ang bata sa loob ng silid na yon, Mercedes. Hindi mo ba nakikita? Bangkay na siyang naglalakad. At ikaw na lamang ang hindi tumatanggap sa katotohanan yon. Ang boses ni Ricardo ay tila isang malamig na hangin na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pumasok siya sa maliit na silid ni Mercedes nang walang pahintulot matapos ang ilang minutong pagmamanman sa labas ng pinto. Ang liwanag ng maliit na bombilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, dahilan upang magmukhang isang higanting banta ang mayordomo. Mabilis na itinago ni Mercedes ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot, mahigpit na kinukuyom ang maliit na label ng gamot at ang vial na kanyang nahanap. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, puno ng takot na baka marinig ni Ricardo ang ingay ng kanyang kaba. Bakit ka narito? Nanginginig ang boses na tanong ni Mercedes. Gabi na. Wala kang karapatang pumasok dito. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na mesa ni Mercedes kung saan nakapatong ang isang punit-punit na kwaderno. Ano ang sinusulat mo rito? Ang mga reklamo mo sa buhay? O ang mga kasinungalingang binuo mo sa iyong imahinasyon? Inabot ni Ricardo ang kwaderno. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina ay tila bawat pagpunit sa kaluluwa ni Mercedes. Ngunit wala siyang nakita
kundi ang mga panalangin at mga tula na isinulat ni Mercedes para sa kanyang yumaong anak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng mayordomo bago niya ito binitawan ng may pandidiri. Huwag kang magpanggap na matalino, Mercedes. Ang isang katulong ay nananatiling katulong. Ang iyong mga mata ay dapat na nakatutok lamang sa sahig na iyong nililinis, hindi sa mga bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Wika ni Ricardo bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang mabigat na hatol na nag-iwan kay Mercedes sa gitna ng katahimikan. Nang matiyak na wala na ang mayordomo, dahan-dahang bumangon si Mercedes. Hindi siya pwedeng maghintay. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, lumingon siya sa bintana kung saan tanaw ang maliwanag na silid ni Oliver sa kabilang panig ng mansyon. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang lason ay unti-unti nang nananalaytay sa mga ugat ng bata. Maingat siyang lumabas ng kanyang silid, ang kanyang mga yapak ay hindi naglilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra ng pasilyo. Nang makarating siya sa pintuan ng silid ni Oliver, dahan-dahan niyang pinihit ang hawakan ng pinto. Tinitiyak na ang mekanismo nito ay hindi lilikha ng anumang ingay na gigising sa mga natutulog. Sa loob, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na nightlight. Nakahiga si Oliver. Ang kanyang balat ay tila puting papel sa ilalim ng malamig na liwanag. Ang bawat paghinga ng bata ay mababaw at hirap, isang malinaw na tanda ng epekto ng gamot na ibinibigay ni Valeriana. Lumapit si Mercedes at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ni Oliver. Ang balat ng bata ay malamig. Tila ba ang init ng buhay ay dahan-dahan nang ninanakaw mula sa kanya. Sa sandaling iyon, bahagyang iminulat ni Oliver ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang kalituhan at sakit, isang mahinang salita ang lumabas sa kanyang mga labi. "Nanay, masakit." Bulong ng bata, ang kanyang boses ay tila isang maliit na hininga na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagdurusa. Ang puso ni Mercedes ay tila piniga ng isang higanting kamay. Ang tawag na iyon, ang salitang matagal na niyang hindi naririnig mula sa sariling anak, ay tila isang mitya na nagpasiklab sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang siya isang katulong. Sa mga sandaling ito, siya ang tanging kuta na namamagitan kay Oliver at sa kamatayan. Kinuha ni Mercedes ang kanyang kwaderno mula sa bulsa ng kanyang apron at nagsimulang magsulat ng mabilis. Itinala niya ang bawat sintomas, ang pamumutla ng mga kuko, ang mabilis na pagkurap ng mga mata, at ang lamig ng katawan ni Oliver pagkatapos uminom ng vitamin. Ito ang kanyang magiging sandata. Ang bawat salita ay isang bala laban sa kasamaan ni Valeriana at Ricardo. Ngunit habang siya ay nagsusulat, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa intercom na nakakonekta sa silid ni Valeriana. Isang mahinang pag-uusap ang maririnig. Tila ba nakalimutan ng doktora na patay ng linya. "Huwag kang mag-alala, Ricardo. Kaunti na lang at matatapos na ang paghihirap natin. Kapag wala na ang bata, ang tanging hahadlang na lang sa atin ay ang matandang Alejandro. At alam mo naman kung gaano kadaling ayusin ang isang matandang may mahinang puso." Ang boses ni Valeriana ay puno ng katuwaan. Isang tunog na kasing lamig ng bakal. Naramdaman ni Mercedes ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Hindi lang si Oliver ang nasa panganib. Ang buong pamilya Gray ay biktima ng isang planadong pagpatay. Sa kanyang takot, hindi niya napansin na ang kanyang panulat ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at gumulong patungo sa ilalim ng kama ni Oliver. Sa kabilang panig ng intercom, biglang huminto ang boses ni Valeriana. "Ano ang tunog na yon? Ricardo, tignan mo ang silid ni Oliver." Ngayon na, ang tunog ng mabibilis na yabag sa pasilyo ay tila isang paparating na bagyo. Walang mapagtataguan si Mercedes. Ang bawat hakbang ni Ricardo na papalapit sa pinto
ay tila isang bilang ng mga sandali bago siya tuluyang mahuli. Ang bawat hakbang ni Ricardo sa labas ng pasilyo ay tila isang malakas na palu sa dibdib ni Mercedes. Ang tunog ng mga sapatos nito sa makintab na sahig ay papalapit ng papalapit, kasing bilis ng hininga niyang tila gustong tumigil sa takot. Mabilis niyang pinulot ang panulat sa ilalim ng kama, ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay bumukas nang may lakas na tila nagpayanig sa buong silid. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Mercedes? Ang boses ni Valeriana ay kasing lamig ng yelo habang nakatayo siya sa likuran ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Sinusuri ang bawat galaw ng katulong. Napayakap si Mercedes sa kanyang sarili. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balahibo. Narinig ko po kasing umiiyak si Oliver. Chichinek ko lang po kung ayos lang siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Valeriana. Humakbang siya papasok at marahas na hinablot ang braso ni Mercedes. Umiiyak? Ang bata ay mahimbing na natutulog dahil sa gamot na ibinigay ko. O baka naman, may iba kang balak. Baka naman sinusubukan mong nakawin ang mga gamot niya para ibenta. Hindi po, doktora. Wala po akong kinukuha. Depensa ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha dahil sa higpit ng hawak sa kanya. Sinungaling. Sigaw ni Valeriana. Sapat na para magising si Don Alejandro na noon ay naglalakad din sa pasilyo dahil sa ingay. Don Alejandro, tignan niyo. Nahuli namin siya sa loob ng silid ni Oliver. Mukhang sinusubukan niyang bigyan ng kung ano-anong dumi ang bata. I told you, she is dangerous for Oliver's health. Pumasok si Don Alejandro. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya at pagod. Mercedes, sapat na ang isang pagkakataon. Akala ko ba ay nagkaintindihan na tayo? Mula sa araw na ito, bawal ka nang pumasok sa silid ni Oliver. Bawal ka na ring lumapit sa kusina. Pero Don Alejandro, ang bata po, sapat na. Putol ng matanda. Ricardo, dalhin mo siya sa silong. Mula ngayon, ang trabaho niya ay ang paglalaba ng lahat ng mabibigat na kurtina at paglilinis ng bodega. At siguraduhin mong hindi siya makakalapit sa pagkain ni Oliver. I don't want to see her face near my grandson. Dinala ni Ricardo si Mercedes patungo sa pinakamababang bahagi ng mansyon, isang madilim at mamasa-masang lugar na malapit sa laundry area. Dito, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng luma at ang tunog ng tumutulong tubig mula sa sirang gripo. Ang kanyang silid ay pinalitan ng isang mas masikip na sulok. Tila ba isa siyang bilanggo sa loob ng bahay na pinagsilbihan niya ng tapat. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na kalbaryo ni Mercedes. Habang ang buong mansyon ay nag-aalmusal ng masasarap na pagkain, binigyan lamang siya ni Ricardo ng isang mangkok ng kaning lamig na may kaunting asin. Kainin mo yan, basurera. Yan ang nararapat sa mga katulad mong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi kumibo si Mercedes. Tinanggap niya ang pagkain ng may pagsusumamo sa kanyang puso. Sa bawat subo niya ng matigas na kanin, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na bintanang may rehas kung saan natatanaw niya ang hardin. Mula doon, nakita niya si Valeriana na karga-karga si Oliver. Ang bata ay tila lalong nanghihina. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng doktora na tila isang lantang bulaklak. Ang sakit na makita ang bata na unti-unting nawawalan ng buhay habang siya ay nakakulong sa silong ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo at agawin ang bata. Ngunit alam niyang ang bawat maling galaw niya ay magiging dahilan upang tuluyan siyang itapon sa labas. At doon, mas wala siyang magagawa para iligtas si Oliver. Sa gabi, habang ang lahat ay natutulog, lalong nagiging mabigat ang katahimikan para kay Mercedes. Nararamdaman niya ang gutom, hindi lamang sa tiyan, kundi sa katarungan.
Kinuha niya ang kanyang tinatagong kwaderno at sa ilalim ng napakahinang liwanag ng isang kandilang, hiningi niya sa kabilang katulong, nagsimula siyang magsulat muli. Ang bawat salita ay isang panalangin. Ang bawat patak ng kanyang luha sa papel ay isang saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang mahinang katok ang narinig niya sa kanyang pintuan. Hindi ito ang mabigat na katok ni Ricardo. Ito ay isang mahina at tila natatakot na tunog. Mercedes, gising ka ba? Bulong ng isang boses mula sa labas. Ito ay si Aling Rosa, ang matandang tagapagluto na matagal nang nananahimik sa mansyon. May kailangan kang malaman tungkol sa gatas na ibinibigay nila kay Oliver. Hindi lang yan bitamina, Mercedes. May nakita akong kakaiba sa bodega ng gamot ni Valeriana. Napatayo si Mercedes. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa man mabuksan ni Aling Rosa ang pinto, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas na palapag. Ang tunog ng isang basag na plorera at ang hysterical na sigaw ni Valeriana na tumatawag ng saklo. Ang ingay mula sa itaas na palapag ay dahan-dahang napalitan ng nakakangilong katahimikan. Isang katahimikang tila nagbababadya ng mas malaking panganib. Sa loob ng madilim na bodega, mabilis na hinila ni Mercedes si Aling Rosa sa likod ng mga naglalakihang sako ng bigas. Ang bawat paghinga nila ay pigil. Tinitiyak na walang anumang tunog ang lalabas na maaring makatawag sa atensyon ni Ricardo o ng sino mang nagmamanman sa itaas. Aling Rosa, anong nangyari? Bakit sumisigaw si Doktora? Pabulong na tanong ni Mercedes habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuang tanging manipis na liwanag lamang ang sumisilip. Isang palabas, Mercedes. Isang masamang dula-dulaan para makuha ang buong tiwala ni Don Alejandro. Sagot ng matandang tagapagluto. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi lamang sa takot, kundi sa bigat ng lihim na matagal na niyang kinikimkim. Sadyang binasag ni Valeriana ang plorera para palabasing may nagtangkang pumasok sa silid ni Oliver. Gusto niyang maniwala ang matanda na kailangan ng mas mahigpit na seguridad, isang seguridad na siya ang may hawak. Huminga ng malalim si Aling Rosa at sa gitna ng kadiliman, hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Mercedes. Ang kanyang mga palad ay magaspang, saksi sa mahabang taon ng paglilingkod, ngunit ang kanyang haplos ay puno ng init ng isang ina. Mercedes, nakikita ko sa iyo ang sarili ko nung nasa charity ward pa ako ng ospital sa probinsya. Panimula ni Aling Rosa. Ang kanyang gunita ay tila bumalik sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay 10 taon na ang nakalilipas. May isang batang paslit noon, kasing edad ni Gabriel mo. Nanghihina ang bata, kailangan ng agarang atensyon. Ngunit ang doktorang naka-duty, mas pinili niyang asikasuhin ang isang mayamang pasyenteng nag-abot ng makapal na sobre para sa isang simpleng operasyong plastik. Naramdaman ni Mercedes ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang puso. Sino? Sino ang doktorang yon? Aling Rosa? Si Valeriana. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan ng nakaraan. Siya ang doktorang nagpabaya sa anak mo, Mercedes. Nakita ko siya noong gabing iyon at ngayon, narito siya. Ginagawa ang parehong bagay kay Oliver. Ngunit ngayon, hindi lang siya nagpapabaya. Sadyang nilalason niya ang bata para makuha ang mana na nakalaan dito. Ang mundo ni Mercedes ay tila huminto sa pag-inog. Ang galit na matagal na niyang kinokontrol ay biglang nag-apoy. Isang apoy na mas maliwanag pa sa anumang liwanag na nakita niya sa mansyong ito. Ang babaeng pumatay sa kanyang anak ay siya ring babaeng uanta-unting kumikitil sa buhay ni Oliver. Ang tadhana ay tila isang malupit na biro na nagdala sa kanya sa mismong harap ng kanyang kaaway. May nakita ako sa bodega ng gamot. Pagpapatuloy ni Aling Rosa,
habang mabilis na kinukuha ang isang maliit na kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang listahan ng mga kemikal na ipinapabili niya kay Ricardo. Hindi ito mga bitamina. Ang mga ito ay sangkap na ginagamit para patigilin ang tibok ng puso ng dahan-dahan, tila ba isang natural na atake. Habang sinusuri ni Mercedes ang papel sa ilalim ng anino, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng mansyon. Hindi ito ang sasakyan ni Don Alejandro. Ito ay isang itim na van na walang plaka. Ang tunog ng makina nito ay tila isang ungol ng isang gutom na hayop sa gitna ng gabi. Kailangan mo nang umalis dito, Mercedes, babala ni Aling Rosa. Kapag nalaman nilang alam natin ang lahat, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala. Ang buhay mo at ang buhay ni Oliver ay nasa malaking panganib. Dahan-dahang tumayo si Mercedes. Ang kanyang muka ay puno ng determinasyon. Hindi na siya ang basurerang pinulot sa kalsada. Siya na ngayon ang nag-iisang saksi, ang nag-iisang kuta ni Oliver. Ngunit bago pa man sila makalabas sa bodega, ang pinto ay biglang bumukas ng marahas. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang nanunuring mata na tumama sa kanilang dalawa. Sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang figura na may hawak na flashlight. Hindi ito si Ricardo. Isang estranghero ang nakatayo doon. Ang mukha ay natatakpan ng anino. Ngunit ang hawak nitong bakal na tubo ay malinaw na babala ng karahasang papaparating. Ang bawat tibok ng puso ni Mercedes ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan habang nakatitig siya sa anino ng estrangherong nasa pintuan. Ang bakal na tubo sa kamay nito ay naglalabas ng malamig na kislap sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ngunit bago pa man makahakbang ang lalaki, isang matinis na boses mula sa itaas ang bumasag sa tensyon. Nasaan ang mga kurtinang ipinalalaba ko? Mercedes! Ricardo! Ang sigaw ni Valeriana ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. Ang estranghero, na tila isang asong sumusunod sa kanyang amo, ay dahan-dahang umatras at muling nilamon ang kadiliman ng pasilyo. Iniiwan sina Mercedes at Aling Rosa na nanginginig sa takot. Nang muling bumalik ang katahimikan sa bodega, naramdaman ni Mercedes ang bigat ng katotohanang kanyang nalaman. Hindi sapat ang mga tala sa kanyang kwaderno. Hindi sapat ang mga salita ni Aling Rosa. Kailangan niya ng ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng kahit na sinong tinitingalang doktor. Dahan-dahang kinapa ni Mercedes ang isang maliit na bagay na nakatali sa isang suot-suot na pisi sa ilalim ng kanyang lumang blusa. Isang manipis at gasgas na singsing na ginto, ang tanging naiwang alaala ng kanyang yumaong asawa, ang tanging bagay na hindi niya binitawan kahit noong panahong wala na silang makain ng kanyang anak na si Gabriel. Ito ang kanyang huling hiyas, ang simbolo ng kanyang dangal at ng kanyang nakaraan. Ito na lang ang natitira sa akin, Aling Rosa. Pabulong na sabi ni Mercedes habang hinahaplos ang singsing na tila ba ito ay may sariling buhay. Pero para kay Oliver, handa kong bitawan pati ang huling piraso ng aking pagkatao. Sa ilalim ng init ng araw kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa darating na anibersaryo ng kumpanya ni Don Alejandro, lumingid si Mercedes palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa malaking gate ay tila pagpunit sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa isang maliit at madilim na tiyangge sa dulo ng kalsada, kung saan nakasabit ang isang kupas na karatula ng isang sanglaan. Sa loob ng tindahan, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila sumasakal sa kanya. Inilapag ni Mercedes ang singsing sa ibabaw ng glass counter. Ang tunog ng ginto na tumama sa salamin ay tila isang hikbi na tanging siya lang ang nakakarinig. Magkano ang maibibigay niyo rito? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Sinuri ng matandang lalaki ang singsing sa pamamagitan ng isang maliit na lente. Maliit lang ito, Hija. Gasgas na at manipis. Pero dahil mukhang kailangan mo,
Bibigyan kita ng sapat para sa isang maliit na electronic device. Tinanggap ni Mercedes ang pera nang hindi tumitingin sa lalaki. Bago siya tuluyang lumabas, dinala niya ang kanyang mga daliri sa kanyang mga labi. Tila nag-iiwan ng isang huling halik sa hangin para sa alaala ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila nalulunod sa dagat ng pait. Gamit ang perang nakuha, bumili siya ng isang maliit na recording device mula sa isang lalaking nagtitinda ng mga gamit elektroniko sa kalsada. Isang maliit na itim na kahon na kasing laki lamang ng isang posporo, ngunit ito ang magiging boses niya sa gitna ng kanyang pagkakatahimik. Nang makabalik siya sa mansyon, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa silid ni Oliver, tinitiyak na ang kanyang mga yabag ay hindi maririnig sa makapal na alpombra. Ngunit bago pa man niya marating ang pinto, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa bahagyang nakabukas na opisina ni Valeriana. Sumandal si Mercedes sa dingding, pinipigilan ang kanyang paghinga habang inihahanda ang recorder. Handa na ang lahat, Ricardo. Wika ni Valeriana, ang boses ay puno ng nakakatakot na kumpiyansa. Sa gabi ng anibersaryo, ibibigay na natin ang huling dosis. Isang mabilis na paghinto ng tibok ng puso at ang lahat ng yaman ng mga Gray ay mapupunta na sa atin. Wala ng bata, wala ng sagabal. Paano si Mercedes? Tanong ni Ricardo. Ang tono ng boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala sa basurerang yon. Tumawa ng mapait si Valeriana. Kasabay ng paglilibing sa bata, ililibing din natin ang kanyang dangal. Siya ang lalabas na pumatay kay Oliver. Sino ang maniniwala sa isang katulong na may baliw na nakaraan? Naramdaman ni Mercedes ang biglang pagbagsak ng kanyang mundo. Hindi lang ang buhay ni Oliver ang nakataya. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatakdaring sirain ng mga halimaw na ito. Ang kanyang nanginginig na kamay ay muntik nang mabitawan ng recorder, habang ang anino ni Valeriana at Ricardo ay dahan-dahang papalapit sa pintuan kung saan siya nakatago. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pasilyo ay tila isang dambuhalang bigti na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Mercedes. Habang naririnig niya ang papalapit na mga yabag ni Valeriana at Ricardo, mabilis siyang lumingon sa paligid. Sa isang iglap, pumasok siya sa loob ng isang maliit na cabinet kung saan itinatago ang mga malinis na tuwalya. Doon, sa gitna ng amoy ng Fabcon at dilim, pinigilan niya ang kanyang hininga hanggang sa maramdaman niya ang sakit sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagdaan ng dalawa. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila isang martsa ng kamatayan. Nang tuluyan nang mawala ang kanilang mga anino, lumabas si Mercedes na may bagong anyo sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi sapat ang magtago. Kailangan niyang lumabas sa liwanag, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang asong muling nagpapasakop sa kanyang amo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa hardin kung saan madalas magpahinga si Valeriana habang nagbabasa ng kanyang mga medical journals. Habang papalapit siya, sadyang pinabagsak ni Mercedes ang kanyang sarili sa damuhan. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas na lupa, ngunit hindi niya alintana ang sakit. Doktora, Ma'am Valeriana, patawarin niyo po ako. Pagsusumamo ni Mercedes, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, puno ng pait at huwad na pagsisisi. Ibinaba ni Valeriana ang kanyang salamin at tinitigan ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O, tignan mo nga naman. Ang matapang na basurera ngayon ay muling nagmamakaawa. Ano, Mercedes? Napagod ka na bang magutom sa silong? Ma'am, nagkamali po ako. Wala po akong alam sa medisina. Natatakot lang po ako para kay Oliver. Pero alam ko na ngayon na kayo lang ang makapagliligtas sa kanya. Wika ni Mercedes habang nakayuko, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakuyom sa damo para itago ang panginginig ng kanyang galit. Gagawin ko po ang lahat, kahit ano. Basta huwag niyo lang po akong palayasin. Wala po akong mapupuntahan. Tumayo si Valeriana.
at dahan-dahang lumapit. Ginamit niya ang dulo ng kanyang sapatos para iangat ang baba ni Mercedes. Gagawin mo ang lahat? Kahit na ang ibig ni sabihin yon ay ang pagsunod sa bawat utos ko ng walang tanong? Opo, ma'am. Kahit ano po. Sagot ni Mercedes habang tinititigan ang malamig at walang kaluluwang mga mata ng doktora. Mabuti, bulong ni Valeriana. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na vial, ang parehong vial na naglalaman ng lason na nakatakdang kumitil sa buhay ni Oliver dahil ikaw ang mas malapit sa bata. Ikaw ang magbibigay nito sa kanya ngayong gabi. Isang kutsara bago siya matulog. Kapag ginawa mo ito ng maayos, baka ibalik kita sa dati mong silid. Pero kapag nag-alinlangan ka, hindi na tinapos ni Valeriana ang kanyang banta. Ngunit ang diin ng kanyang pagkakahawak sa balikat ni Mercedes ay sapat na para maunawaan ang lahat. Inabot ni Mercedes ang vial. Ang lamig ng kristal ay tila nanuot hanggang sa kanyang mga buto. Alam niyang ito na ang sandaling itinakda ng tadhana, ang sandaling kailangan niyang maging isang mahusay na artista sa gitna ng isang madugong dula. Nang bumalik siya sa kanyang silid sa silong, tinitigan ni Mercedes ang vial sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa rehas. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Paano niya magagawang painumin si Oliver ng kamatayan? Paano niya hahayaan ang kanyang sarili na maging kasangkapan ng isang halimaw? Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, naalala niya ang itinago niyang bote ng tubig distilado na binigay ni Aling Rosa. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na laro kung saan ang bawat maling kilos ay maaaring maging huli niya. Kinagabihan, pumasok si Mercedes sa silid ni Oliver. Naroon si Ricardo, nakasandal sa pinto at nagmamasid na tila isang buwitre. Ang bawat galaw ni Mercedes ay tila binibilang ng matatalas na mata ng mayordomo. Gawin mo na, Mercedes, huwag mong paghintayin ang bata. Utos ni Ricardo, ang boses ay puno ng pagbabanta. Dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang kutsara. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Habang dahan-dahang inilalapit ang kutsara sa mga labi ni Oliver, naramdaman niya ang titig ni Ricardo na tila isang mainit na bakal sa kanyang likuran. Ang bawat patak ng likido sa kutsara ay tila isang taon ng kanyang buhay na unti-unting nawawala. Ngunit sa mismong sandali na susubo na ang bata, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Alejandro na may dalang isang lumang laruan. Ang gulat sa mukha ni Ricardo ay nagbigay kay Mercedes ng isang segundo ng pagkakataon. Ang bawat patak ng likidong nasa kutsara ay tila isang sumpa na kailangang dumaan sa aking mga kamay. Isang mabigat na pasanin na tila gustong bumasag sa aking buong pagkatao. Habang unti-unting lumalapit ang bakal na kutsara sa mga labi ni Oliver, naramdaman ni Mercedes ang malamig na titig ni Ricardo na nakatusok sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib, sumasabay sa mababaw at hirap na paghinga ng bata. Ngunit, ang biglaang pagpasok ni Don Alejandro ay tila isang hulog ng langit sa gitna ng impyerno. Ang tunog ng pagpihit ng hawakan ng pinto at ang liwanag na pumasok mula sa pasilyo ay sapat na para lumingon si Ricardo kahit sa loob lamang ng isang segundo. Sa maliit na puwang na yon, sa bilis na tanging ang isang inang nagmamahal lamang ang makakagawa, itinabig ni Mercedes ang kanyang kamay sa ilalim ng laylayan ng kanyang apron. Ang vial ng lason ay nadulas patungo sa malalim na bulsa ng kanyang palda at ang maliit na bote ng tubig distilado na inihanda niya kanina ay siyang pumalit dito. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabilis na anino, walang ingay, walang pag-aalinlangan. Nang muling tumingin si Ricardo, nakita niyang isinusubo na ni Mercedes ang likido sa bata. Oliver, tignan mo ang dala ko. Ang paborito mong kabayong gawa sa kahoy. Wika ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng lambot na tila isang haplos sa sugatang puso ni Mercedes.
Lumapit ang matanda sa tabi ng kama. Hindi napapansin ang tensyon na bumabalot sa silid. Naramdaman ni Mercedes ang biglang pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan nang makita niyang nilunok ni Oliver ang tubig. Hindi ito ang lason, hindi ito ang kamatayan. Ngunit kailangang manatili ang kanyang pagpapanggap. Yumuko siya ng malalim, hinahayaang takpan ng kanyang buhok, ang mga luhang hindi niya mapigilang bumalong sa kanyang mga mata. Don Alejandro, pasensya na po. Pinapainom ko lang po ng bitamina ang bata, gaya ng utos ni Doktora. Pabulong na sabi ni Mercedes. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at laking pasalamat. Tumingin si Ricardo kay Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Tila ba naghahanap ng kahit na maliit na pagkakamali sa bawat kilos ng katulong. Tapos na ang trabaho mo rito, Mercedes. Maaari ka nang lumabas. Ako na ang bahala rito, kasama si Don Alejandro. Lumabas si Mercedes ng silid na tila isang taong nakatakas mula sa bitayan. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglutang sa ulap. Ngunit ang bigat, sa kanyang bulsa, ang vial ng tunay na lason ay nagsisilbing paalala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Pagdating niya sa kanyang madilim na silid sa silong, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahang napaupo sa malamig na sahig. Diyos ko, salamat! Hikbi niya habang tinatakpan ng kanyang mukha ng kanyang mga palad. Salamat at hindi ko siya nasaktan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang tunog ng papalapit na mga yabag. Hindi ito ang mabigat na lakad ni Ricardo. Ito ay ang tunog ng matutulis na takong na tila mga pako na itinatama sa semento. Si Valeriana, bumukas ang pinto ng walang babala. Nakatayo ang doktora doon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuring ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang ating munting pasyente, Mercedes? Inubos ba niya ang lahat ng ibinigay ko? Dahan-dahang tumayo si Mercedes, pilit na pinatatatag ang kanyang tindig sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Opo, doktora. Inubos po niya ang lahat. Lumapit si Valeriana at hinawakan ang mukha ni Mercedes, isang haplos na tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng biktima. Mabuti. Dahil kung nalaman kong dinaya mo ako, Mercedes, hindi lang ang buhay mo ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong pati ang alaala ng anak mong si Gabriel ay bababuyin ko sa harap ng lahat. Naramdaman ni Mercedes ang biglang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay tila isang mitya na nagpasiklab sa kanyang natutulog na galit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Valeriana. Bukas ang simula ng anibersaryo. Maraming tao, maraming press, maraming mata. Iyon ang gabing nakatakda ang lahat. Siguraduhin mong nakahanda ang iyong sarili. Dahil ikaw ang magiging bida sa dula-dulaang ito. Ikaw ang lalabas na bayani o ang kriminal. Nang makaalis si Valeriana, naiwan si Mercedes na may hawak na isang mabigat na desisyon. Kinuha niya ang recorder na binili niya at pinakinggan ang mga huling salitang naitala rito. Ang boses ni Valeriana na nagpaplano ng pagpatay ay malinaw na maririnig. Ngunit alam niyang hindi sapat ang boses lang. Kailangan niya ng patunay na ang gamot na ibinibigay ay lason. Tumingin siya sa vial na nasa kanyang palad. Ito ang kanyang alas. Ito ang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng kahit anong diploma. Ngunit paano niya ito mailalabas sa mansyon nang hindi napapansin ni Ricardo? Sa bawat sulok ng bahay, may mga matang nakabantay. Sa bawat pintong binubuksan niya, may aninong sumusunod. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napansin ni Mercedes ang isang maliit na butas sa ilalim ng kanyang kama. Isang bahagi ng sahig na tila lumana at madaling matanggal. Doon niya itinatago ang kanyang kwaderno. Dahan-dahan niyang inilagay ang vial sa tabi ng kanyang mga tala. Tila ba inilalagay niya ang isang bomba na sasabog sa tamang panahon. Konting tiis na lang, Oliver.
Bulong niya sa hangin. Isang gabi na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Kahit na ang ibig sabihin yon ay ang aking huling hininga. Ngunit habang siya ay nananalangin, hindi niya napansin ang isang maliit na butas sa kisame ng kanyang silid. Isang kamera na sadyang inilagay ni Ricardo para bantayan ang bawat kilos ng katulong na pinaghihinalaan na nila. Ang bawat galaw ni Mercedes, ang pagtatago niya ng vial, at ang kanyang lihim na pag-iyak ay napanood ng mayordomo mula sa kabilang silid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo habang hinahawakan ang kanyang radyo. Doktora, mayroon tayong problema. Ang daga ay may itinatago sa ilalim ng kanyang lungga. Ang bawat sulok ng mansyong ito ay tila may sariling mga matang hindi kumukurap at patuloy na sumusubaybay sa bawat paghinga ni Mercedes. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa silong, naramdaman niya ang isang kakaibang panginginig sa kanyang batok, isang babala ng kanyang instinto na hindi na siya ligtas kahit sa loob ng kanyang sariling lungga. Hindi niya nakikita ang maliit na lente ng kamera na nakatago sa dilim ng kisame, ngunit ang bigat ng hangin ay sapat na para malaman niyang may nagmamasid. Dahan-dahan, sa paraang tila nag-iinat lamang, ay muling hinaplos ni Mercedes ang sahig sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa siwang ng kahoy kung saan nakatago ang vial at ang kanyang kwaderno. Ngunit sa halip na kunin ang mga ito, isang matalinong pasya ang nabuo sa kanyang isipan. Alam niyang kung may nagmamasid, ang bawat paghawak niya sa ebidensya ay magiging hudyat ng kanyang katapusan. Iniwan niya ang mga iyon doon at dahan-dahang tumayo. Naglakad siya patungo sa silid ni Oliver sa itaas, bitbit ang isang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ito ang kanyang dahilan, ang punasan ng pawis ng bata sa gitna ng gabi. Sa loob ng silid ni Oliver, ang amoy ng lason at sakit ay tila lalong naging matapang. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Mercedes ang noo ng bata, napansin niya ang isang maliit na bahagi ng alpombra sa ilalim ng kama ni Oliver na tila hindi pantay. Sa bawat pag-atras at pag-usod ng kama para sa paglilinis, may isang bagay na unting lumalabas mula sa ilalim ng sahig. Yumukod si Mercedes, ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig ng walang tunog. Inabot niya ang maliit na puwang at doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang lumang sobre na balot ng plastik. Mabilis niya itong hinablot at isiniksik sa loob ng kanyang blusa. Sa loob ng opisina ni Valeriana, nakatitig si Ricardo sa monitor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinapanood si Mercedes sa silid ni Oliver. "Ano ang kinukuha mo, daga?" Bulong niya. Ang boses ay puno ng pait. "Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin?" Hindi alam ni Mercedes na sa mga sandaling iyon ay mabilis na bumababa si Ricardo patungo sa kanyang silid sa silong. Ang bawat hakbang ng mayordomo sa hagdanan ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang mga lihim. Nang makabalik si Mercedes sa kanyang silid matapos ang paglilinis, nakita niyang bahagyang nakabukas ang kanyang pinto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan siyang pumasok at doon, sa gitna ng kanyang maliit na kwarto, nakita niya si Ricardo na nakatayo. Hawak-hawak ang kanyang punit-punit na kwaderno. Ang sahig sa ilalim ng kama ay tila nilapastangan. Ang mga tabla ay nakataas at nakakalat. "Ito ba ang hinahanap mo, Mercedes?" tanong ni Ricardo habang ipinapakita ang kwaderno. Ngunit sa kanyang kabilang kamay, wala ang vial. Ang tanging nahanap niya ay ang mga sulat ni Mercedes para kay Gabriel. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Mercedes sa kabila ng kanyang takot. "Wala kang makikitang anuman dyan, kundi ang sakit ng isang inang nawalan ng anak, Ricardo. Isang sakit na hindi mo kailanman maiintindihan. Huwag mo akong subukan, basurera." Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagkapahiya dahil sa hindi niya pagkakahanap sa vial.
Alam naming may itinatago ka at sisiguraduhin naming iluluwa mo ang katotohanan bago sumapit ang bukas. Nang makaalis ang mayordomo, nang may galit, mabilis na kinuha ni Mercedes ang sobrang nahanap niya sa ilalim ng kama ni Oliver. Sa ilalim ng napakahinang liwanag, binuksan niya ito. Doon, bumagsak ang isang lumang larawan ng isang babaeng kamukha ni Oliver. Isang babaeng may malulungkot na mata at isang matamis na ngiti. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Elena. Kasama ng larawan ay isang liham na may mga bakas ng natuyong luha. Huwag mong hayaang hawakan ni Valeriana ang aking anak. Alam ko ang kanyang lihim. Alam ko ang ginawa niya sa charity ward. Naramdaman ni Mercedes ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Elena, ang ina ni Oliver. Hindi ito namatay sa panganganak, gaya ng sinabi ni Don Alejandro. Ang ina ni Oliver ay biktima rin ng parehong kamay na ngayon ay sumasakal sa bata. Ang katotohanan ay tila isang malaking puzzle na unti-unting nabubuo sa harap ni Mercedes. Isang puzzle na ang bawat piraso ay nabahiran ng dugo at kasinungalingan. Ngunit ang kanyang pagtuklas ay muling nabasag nang marinig niya ang tunog ng paglock ng kanyang pinto mula sa labas. Ang tunog ng susi na pinihit at ang bakal na trangka na dulas ay tila isang huling hudyat. Siya ay tuluyan ng ikinulong. Mercedes, huwag ka nang mag-abalang lumabas. Ang boses ni Valeriana ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto. Kasing talas ng isang kutsilyo. Diyan ka na lang hanggang sa matapos ang anibersaryo. At kapag natapos na ang lahat, ikaw ang sisisihin ng buong mundo sa pagkawala ni Oliver. Matulog ka ng mahimbing dahil ito na ang huling gabi ng iyong kalayaan. Namasim, hindi aksidente ang pagkamatay ng anak mo, Mercedes. Pinatay siya ng sistema at pinatay siya ng kamay na tinitingala mo ngayon bilang isang tagapagligtas. Ang mga salitang iyon sa liham ni Elena ay tila isang mabilis na hagupit ng latigo na tumama sa mismong sugatang puso ni Mercedes. Habang nakakulong sa madilim na silid sa silong, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanya ay ang isang maliit na siwang ng buwan na tumatama sa mga luma at kupas na papel. Ang bawat letra ay tila nagiging buhay, nagiging mga boses na sumisigaw sa loob ng kanyang isipan. Naramdaman ni Mercedes ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumaloy patungo sa kanyang paa. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. At bawat paglunok niya ay tila may mga tinik na bumabara. Hindi lang basta kapabayaan ang nangyari sa charity ward, 10 taon na ang nakalilipas. Ayon sa liham ni Elena, sadyang pinatigil ni Valeriana ang supply ng oxygen ni Gabriel para ilipat ito sa isang pasyenteng nagbayad ng malaking halaga para sa isang hindi naman kailangang operasyon. Gabriel! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang mahinang hikbi na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho. Ang mansyong ito, na inakala niyang kanlungan ng kanyang huling pag-asa, ay isa palang libingan ng mga lihim. Ang pamilyang Gray na inakala niyang pinagkakautangan niya ng loob ay ang pamilyang nagkupkop sa halimaw na pumatay sa kanyang anak. Ang irony ng kanyang buhay ay tila isang malupit na biro. Pinagsisilbihan niya ang kumatay sa kanyang sariling dugo. At ngayon, ang parehong kamay na yon ay sumasakal kay Oliver. Naramdaman ni Mercedes ang isang matinding pananakit sa kanyang dibdib. Tila ba may isang higanteng kamay na pumipiga sa kanyang puso hanggang sa hindi na siya makahinga. Ang bawat alaala ng paghagulgol niya sa ospital, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa pangungulila, ay muling bumalik nang may kasamang matinding pait. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa mga luhang hindi mapigilan. Ngunit sa likod ng bawat patak ng luha ay isang naglalagablab na apoy ng galit. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa gilid ng kanyang kama. Hindi sa ilalim ng sahig, kundi sa loob ng punda ng una ni Gabriel na laging niyang yakap-yakap.
Doon niya inilipat ang vial ng lason at ang recorder. Bago pa man dumating si Ricardo, ang mayordomo ay naging kampante, inakalang sa sahig lang nakatago ang lahat. Kinuha ni Mercedes ang vial. Ang kristal nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila ba isang maliit na bituin na nagdadala ng katotohanan. Sa kabilang kamay, hinawakan niya ang recorder. Pinindot niya ang play at muling narinig ang boses ni Valeriana na nagpaplano ng kamatayan ni Oliver. Tapos na ang pagtitimpi, Gabriel. Bulong ni Mercedes habang idinidikit ang lumang damit ng anak sa kanyang pisngi. Ang basurerang pinulot nila sa kalsada ay hindi na muling luluhod. Kung kailangang maging halimaw ako para protektahan ang batang naiwan sa akin, gagawin ko. Ang kanyang panginginig ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Tumayo siya at lumapit sa pintuang nakatrangka. Hinawakan niya ang bakal na rehas ng maliit na bintana sa pinto. Ang lamig ng bakal ay hindi na nagpapadama sa kanya ng takot, kundi ng determinasyon. Bukas, ang gabi ng anibersaryo. Bukas ang gabing itinakda ni na Valeriana at Ricardo para tapusin ang lahat. Pero hindi nila alam, bukas din ang gabing ang lahat ng kanilang kasinungalingan ay magliliyab sa gitna ng katotohanan. Ngunit paano siya lalabas? Ang pinto ay may dalawang mabigat na lock at si Ricardo ay siguradong nakabantay sa labas ng pasilyo. Tumingin si Mercedes sa paligid ng bodega. Ang bawat gamit doon, mula sa mga luma at kinakalawang na tubo hanggang sa mga matatapang na chemical sa paglilinis, ay nagsimulang magkaroon ng bagong kahulugan sa kanyang mga mata. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng bawat mabigat na tibok ng kanyang puso. Sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina para wasakin ang mga pader ng isang gintong bilangguan? O ang katotohanan ba ay magiging huling pako sa krus na kanyang pinapasan? Inilagay ni Mercedes ang recorder sa kanyang pinakalihim na bulsa at itinali ang vial sa kanyang baywang. Handa na siya. Hindi na siya si Mercedes na katulong. Siya na ang ina ni Gabriel at ang huling kuta ni Oliver. Ang bawat halakhak ng mga panauhin sa itaas na palapag ay tila mga matutulis na tinik na tumatagos sa makapal na semento ng silong. Sa loob ng madilim na bodega, tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Mercedes ang maririnig, kasabay ng malayo at garalgal na tugtog ng orkestra na nagmumula sa engrandeng ballroom ng mansyon. Habang ang bango ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain ay namamayani sa itaas, ang amoy ng luma, alikabok, at malamig na pawis ang bumabalot kay Mercedes. Hindi ako mamamatay dito. Pabulong na panata ni Mercedes habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa isang kalawanging bakal na tubo na nakuha niya sa sulok ng labanderya. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nanginginig sa pagod at gutom. Ngunit ang imahe ng namumutlang mukha ni Oliver ang nagsisilbing lakas niya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para itulak ang bakal sa pagitan ng pinto at ng lumang hamba nito. Ang tunog ng umiiyak na kahoy na pilit binabaklas ay tila isang musika ng kalayaan sa kanyang mga tainga. Sa bawat pag-atungal ng pinto, nararamdaman ni Mercedes ang paglapit ng hustisya. Sa wakas, ang trangka ay bumigay, lumikha ng isang mahinang kalabog na agad na nilunod ng malakas na palakpakan mula sa itaas na palapag. Dahan-dahan siyang lumabas, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa biglaang liwanag ng pasilyo. Hindi siya pwedeng lumabas na mukhang isang bilanggo. Pumasok siya sa silid ng mga kasambahay at kinuha ang isang plansado at malinis na unipormeng puti. Ang unipormeng isinusuot lamang sa mga espesyal na okasyon. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang dumi sa kanyang mukha at hinarap ang salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang katulong na laging nakayuko. Ang nakita niya ay isang inang, handang pumatay para sa kanyang anak. Habang papaakyat siya sa engrandeng hagdanan, nakita niya ang karangyaan ng pamilyang Gray. Ang mga kristal na chandelier
ay tila mga bituing bumagsak mula sa langit at ang mga panauhin ay nakasuot ng mga telang kasing halaga ng 10 taon niyang sahod. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Don Alejandro, mukhang matanda at pagod, habang sa tabi niya ay sina Valeriana at Ricardo na tila mga anghel ng kaliwanagan. At sa gabing ito, ang boses ni Don Alejandro ay nangangatal sa emosyon. Nais kong pasalamatan ng babaeng nag-alaga sa aking apo sa gitna ng kanyang pinakamahirap na laban. Doktora Valeriana, ikaw ang nagbigay ng bagong buhay kay Oliver. Ang palakpakan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong ballroom. Nakita ni Mercedes si Valeriana na yumuyuko ng may huwad na kababaang loob habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Sa tabi nila, nakaupo si Oliver sa isang wheelchair. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay walang buhay na nakapatong sa kanyang kandungan. Naramdaman ni Mercedes ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Nakita niya ang pagkilos ni Ricardo patungo sa likod ni Oliver. May hawak na isang maliit na baso ng tubig, ang basong alam ni Mercedes na naglalaman ng huling dosis ng kamatayan. Step aside, please. Isang mahalagang anunsyo lang po, wika ni Mercedes sa mga panauhing humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na nagpalingon sa lahat. Nang marating niya ang gitna ng ballroom, ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Ang katahimikan ay tila isang kumot na biglang binalot ang buong silid. Nakita ni Mercedes ang biglang pagbabago sa mukha ni Valeriana, ang takot na dumaan sa mga mata nito bago muling napalitan ng isang mapanuring ngiti. Mercedes, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay nagpapahinga ka dahil sa iyong sakit sa isip? Malakas na tanong ni Valeriana. Sapat na para marinig ng mga miyembro ng press na naroon. Hindi sumagot si Mercedes. Sa halip, dire-diretso siyang lumakad patungo kay Don Alejandro. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng katapusan ng mga kasinungalingan. Don Alejandro, wika ni Mercedes habang inilalabas ang recorder mula sa kanyang bulsa. Bago niyo tuluyang ipagkatiwala ang buhay ni Oliver sa babaeng ito, kailangan niyo munang mapakinggan ang tinig ng katotohanan. Ang tinig na matagal ng pilit na pinatatahimik ng mga halimaw na nasa tabi niyo. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos si Ricardo para hablutin ang recorder, ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang maliit na si Oliver, na inakala ng lahat ay walang malay, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang nanginginig na kamay at humawak sa laylayan ng uniforme ni Mercedes na ay, "Mercedes, wag mo akong iwan." Ang mahinang boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa gitna ng natahimik na ballroom, tila isang munting liwanag na nagmula sa kailaliman ng isang madilim na kuweba. Makinig kayong lahat! Ang boses na maririnig nyo ay hindi mula sa isang baliw, kundi mula sa isang halimaw na nagtatago sa likod ng puting Amerikan. Ang sigaw ni Mercedes ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng ballroom. Isang mahinang tunog ng pagpindot sa aparato ang bumasag sa katahimikan at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang boses na hindi maikakaila ng kahit na sino. Ang boses ni Valeriana, na kasing lamig ng bakal, ay nagmula sa mga dambuhalang speaker ng mansyon. Huwag kang mag-alala, Ricardo. Kaunti na lang at matatapos na ang paghihirap natin. Kapag wala na ang bata, ang lahat ng yaman ng mga Gray ay mapupunta na sa atin. Ang bawat salitang lumalabas sa recorder ay tila isang mabilis na agos ng tubig na tumatangay sa dangal ng pamilyang Gray. Nakita ni Mercedes ang mga panauhin na nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagimbal at pandidiri. Ang mga miyembro ng press ay mabilis na itinaas ang kanilang mga kamera. Ang kislap ng mga flash ay tila mga bituin na sumasaksi sa pagguho ng isang imperyo. Kasinungalingan yan! Isang fake recording! Sigaw ni Valeriana ang kanyang mukha.
ay namumula na sa galit habang pilit na inaagaw ang recorder. Don Alejandro, huwag kayong maniwala sa katulong na ito. She is just a bitter employee who wants to destroy my reputation. Bitamina po ba ang tawag niyo rito, doktora? Wika ni Mercedes habang inilalabas ang vial mula sa kanyang baywang at ang lukot na label na kanyang nahanap. Ang sabi rito, maari itong magdulot ng cardiac arrest sa isang bata. Bakit niyo ito ipinapainom kay Oliver? At bakit may mga lihim na kemikal kayong ipinapabili kay Ricardo? Hindi nakasagot si Valeriana. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang butas para makatakas. Sa tabi niya, si Ricardo ay unti-unting umaatras patungo sa anino. Ngunit ang mga mata ni Don Alejandro ay nakatitig sa kanya ng may matinding galit. Ngunit hindi lang ito tungkol kay Oliver. Pagpapatuloy ni Mercedes, ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagitan ng paghagulgol at paniningil. Narito rin ang katotohanan tungkol kay Elena, ang ina ni Oliver. Pinatay niyo siya dahil alam niya ang sikreto niyo. At 10 taon na ang nakalilipas, pinatay niyo rin ang anak ko na si Gabriel sa charity ward dahil lang sa pera. Ang pagbanggit sa pangalan ni Gabriel ay tila isang mitsa na nagpasiklab sa lahat ng pait na kinimkim ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng mga tao. Ang isang simpleng kaso ng maling panggagamot ay naging isang madugong kwento ng paulit-ulit na pagpatay. Dahan-dahan, ang maliit na si Oliver ay tumayo mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay tila nakahanap ng bagong lakas. Sa gitna ng lahat ng mata, lumapit siya kay Mercedes at niyakap ang binti nito. Nay, huwag kang iiyak. Totoo ang sinasabi niya. Binibigyan ako ni doktora ng mapait na gamot. Ang bawat salita ni Oliver ay tila isang huling hatol para kay Valeriana. Ang bata na inakala nilang walang malay ay naging pinakamakapangyarihang saksi sa lahat. Naramdaman ni Mercedes ang isang matinding panghihina sa kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya bumagsak, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Oliver na humahawak sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng gutom, at ang lahat ng sipa ng tadhana ay tila naglaho. Sila ay magkasama. 2 biktima na sa wakas ay nakahanap ng kanilang tinig. Hinarap ni Don Alejandro si Valeriana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkamuhi. Ang katahimikan sa ballroom ay tila isang mabigat na ulap na nagbababadya ng isang malakas na unos. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang huling yaman ng buhay ko, pabulong na sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng pait. At ang isinukli mo ay ang kamatayan. Sa gitna ng tensyon, biglang sumigaw si Valeriana nang may hysterical na to. Oo, pinatay ko sila. At wala kayong magagawa dahil ang perang nakuha ko sa inyo ay sapat na para burahin ang bawat bakas ng dumi ko. Mabilis na kumilos si Valeriana at dinamba ang recorder sa kamay ni Mercedes. Isang malakas na kalabog ang narinig nang magbuno ang dalawa sa sahig, habang ang mga panauhin ay nagsimulang magkagulo at sumigaw ng saklolo. Ang tunog ng isang malakas na sampal ay umaling-awngaw sa buong ballroom, isang tunog na tila nagpatigil sa ikot ng mundo para sa lahat ng mga nandoon. Ang palad ni Don Alejandro ay mariing tumama sa pisngi ni Valeriana, sapat na para maputol ang histerikal na tawa ng doktora at mapabagsak siya sa malamig na sahig. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang hatol. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ng matanda ang maririnig sa gitna ng nagulantang na karamihan. Isang hayop, isang halimaw na nagsuot ng damit ng tao. Ang boses ni Don Alejandro ay nanginginig sa matinding puot habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumakatal. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ng kaisa-isa kong apo, ang huling alaala ng aking anak. Ngunit ginamit mo ang iyong talino
para lamang sa kasamaan. Dahan-dahang itinaas ni Valeriana ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng puot. Tila ba hindi pa rin siya tinatabla ng hiya sa harap ng maraming tao? Bakit, Don Alejandro? Akala niyo ba ay malinis ang inyong mga kamay? Ang yaman niyo ang nagtayo ng entabladong ito. Ginamit ko lang ang pagkakataon na ibinigay niyo. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita ni Ricardo ang pagkakataong tumakas habang ang lahat ay nakatuon kay Valeriana. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang butas para makalabas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang barikada ng mga unipormadong tauhan ang humarang sa kanya. Ang mga katulong, mga hardinero at mga driver ng mansyon, ang mga taong matagal na niyang inalipusta at minaliit, ay nakatayo ngayon ng may matigas na anyo. Saan ka pupunta, Ricardo? Ang boses ni Aling Rosa ay matatag habang hawak ang isang malaking sandok na tila isang sandata. Hindi na kami muling yuyuko sa'yo. Tapos na ang panahon ng iyong pananakot. Narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa labas ng mansyon. Ang mga pulang ilaw ay sumasayaw sa malalaking bintana ng ballroom. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa marmol na sahig ay nagpabilis sa pagtatapos ng dula. Pumasok ang mga awtoridad at mabilis na kinabitan ng malamig na bakal ang mga kamay ni Valeriana at Ricardo. Ang tunog ng paglak ng posas ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Mercedes. Habang kinakaladkad palabas ang dalawa, nakita ni Mercedes ang mukha ni Valeriana na puno ng takot nang makita ang napakaraming kamera na nakatutok sa kanya. Ang bawat kislap ng flash ay tila bawat pako sa krus ng kanyang kahihiyan. Ang tinitingalang doktora ay lalabas na ngayon sa bawat pahayagan bilang isang mamamatay tao. Dahan-dahang lumapit si Mercedes kay Oliver, na noon ay nakaupo na muli sa kanyang wheelchair. Nanginginig ngunit may bakas ng ginhawa sa mga mata. Lumuhod si Mercedes sa harap ng bata at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang lamig ng kamay ni Oliver ay dahan-dahang napapalitan ng init. Ang init ng buhay na pilit na ibinalik sa kanya. Tapos na, Oliver. Wala na silang magagawang masama sa'yo. Bulong ni Mercedes habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa laya. Naiba, Mercedes! Salamat po sa pagliligtas sa akin. Pabulong na sagot ni Oliver bago siya sumandal sa balikat ng katulong na itinuring na niyang tunay na ina. Lumapit si Don Alejandro sa kanilang dalawa. Ang kanyang anyo ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Humawak siya sa balikat ni Mercedes, isang haplos na humihingi ng tawad sa lahat ng maling paratang at pang-aapi. Ang ballroom na dati ay puno ng kasinungalingan ay dahan-dahan nang nalilinisan ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, alam ni Mercedes na mayroon pang isang huling bagay na kailangang ayusin. Tumingin siya sa malayo. Tila ba nakikita niya ang anino ng kanyang anak na si Gabriel na nakangiti sa gitna ng liwanag. Ang katarungan para kay Oliver ay katarungan din para sa kanyang nawalang anak. Sa wakas, ang anino ng kahapon ay dahan-dahan nang natutunaw sa pagsikat ng bagong umaga. Sa labas ng mansyon, ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila ba nililinis ang bawat bakas ng dumi at dugo sa lupain ng mga gray. Ang bawat patak ng tubig sa dahon ay tila isang bulong ng pag-asa na sa kabila ng madilim na gabi ay may bukang liwayway na naghihintay. Ang bawat pader ng mansyong ito ay tila bumubulong ng mga lihim na hindi na kayang ikubli ng kahit na anong pintura. Matapos ang magulong gabi ng anibersaryo, ang katahimikan sa loob ng tahanan ng mga gray ay kasing bigat ng isang makapal na ulap. Wala na ang mga kislap ng kamera, wala na ang mga bulungan ng mga panauhin, at higit sa lahat, wala na ang nakakangilong tawa ni Valeriana at ang mapanuring titig ni Ricardo. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa silong,
Tahimik na inililigpit ni Mercedes ang kanyang mga gamit. Ang bawat piraso ng kanyang damit ay dahan-dahan niyang itinutupi. Tila ba bawat tupi ay isang ala-ala ng sakit na nais na niyang ibaon sa limot. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang lumang kwaderno, ang damit ni Gabriel, at ang mga liham ni Elena na nahanap niya sa ilalim ng kama. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Nang lumingon siya, nakita niya si Don Alejandro na nakatayo sa hamba. Ang matanda ay tila lumiit sa paningin ni Mercedes. Ang dati ay makapangyarihan at tinitingalang haligi ng tahanan ay mukhang isang luhang tuyo sa gitna ng initan. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng panghihinayang. Mercedes! Ang boses ni Don Alejandro ay halos pabulong. Puno ng pait na tila isang gamot na mahirap lunukin. Hindi ko alam kung paano sisimulang humingi ng tawad sa iyo. Nabulag ako ng tiwala sa maling tao. Naging bingi ako sa mga babala mo. Hindi sumagot si Mercedes. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-eempake. Ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Hindi niya kailangan ng mga salita. Sapat na ang 10 taon ng kanyang pananahimik at pagtitiis. Alam ko ang ginawa ni Valeriana sa anak mo. Pagpapatuloy ni Alejandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Walang halaga ng pera ang makakapagbalik kay Gabriel. Ngunit sana ay payagan mo akong bumawi. Manatili ka rito, Mercedes. Huwag bilang isang katulong. Maging opisyal na tagapangalaga ka ni Oliver. Ikaw ang nanay na kailangan niya. Lahat ng karangyaan sa bahay na ito ay bukas para sa'yo. Huminto si Mercedes at hinarap ang matanda. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti ng isang taong nakahanap na ng sariling kalayaan. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng mansyon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang huling hudyat ng paglaya. Don Alejandro, ang karangyaan ay hindi kailanman nakapagpagaling ng sugat sa aking puso, wika ni Mercedes sa malalim na Tagalog. Ang mansyong ito ay binuo sa mga kasinungalingan at dugo ng mga taong mahal ko. Hindi ko kailangan ng ginto nyo para maging masaya. Bago pa man makapagsalita ang matanda, isang mahinang tawag ang narinig mula sa pasilyo. Si Oliver. Ang bata ay dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa ngunit may determinasyon sa bawat hakbang. Nang makita niya si Mercedes na may bitbit na bag, ang kanyang mukha ay nabalot ng takot. Nay, alis ka po ba? Tanong ni Oliver. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Iiwan mo rin po ba ako gaya ni Mama Elena? Naramdaman ni Mercedes ang biglang paglambot ng kanyang puso. Lumapit siya sa bata at lumuhod para maging kapantay nito. Hinawakan niya ang mukha ni Oliver, pinunasan ang mga luhang nagsisimulang gumulong sa pisngi nito. Hindi kita iiwan, Oliver. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa bahay na ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Doon sa lugar na maraming lunti ang bukid, kung saan malaya tayong makakahinga. Nagliwanag ang mukha ni Oliver, isang kislap ng pag-asa na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Kahit saan po, Nay. Basta kasama niyo po ako. Tumingin si Mercedes kay Don Alejandro. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Hahayaan ng matanda na isama ni Mercedes ang bata sa probinsya para doon magpagaling, malayo sa masamang ala-ala ng mansyon. Isang huling pagtingin ang ibinigay ni Mercedes sa kanyang madilim na silid sa Siloong, ang silid na naging saksi sa kanyang pagdurusa at pananagumpay. Kinuha ni Mercedes ang kanyang bag sa isang kamay at hinawakan ang kamay ni Oliver sa kabila. Habang naglalakad sila palabas ng malaking gate ng mansyon, nararamdaman ni Mercedes ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Wala siyang dalang kahit anong kayamanan ng pamilyang Gray. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tuluyan na ring naglaho. Ngunit habang naglalakad sila,
patungo sa sasakyang magdadala sa kanila sa terminal. Isang hindi inaasahang liham ang iniabot sa kanya ng driver ni Don Alejandro. Isang sulat na nanggaling sa kulungan mula kay Ricardo. Ang unang linya ng liham ay tila isang mitya ng bagong misteryo. Hindi pa tapos ang lahat, Mercedes. May isang bagay pa na hindi mo alam tungkol sa tunay na ama ni Oliver. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus na nagdadala sa kanila palayo sa Maynila ay tila isang pagpunit sa mga pahina ng isang madilim na aklat. Habang nakadungaw si Mercedes sa bintana, pinapanood niya ang unti-unting paglaho ng mga matatayog na gusali at ang pagpalit ng mga luntiang bukid na tila isang dambuhalay kumot na tumatakip sa lahat ng sakit ng kahapon. Ang amoy ng usok at polusyon ay dahan-dahang napalitan ng halimuyak ng basang lupa at sariwang palay. Isang bango na tila humihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Sa kanyang kandungan, mahimbing na natutulog si Oliver. Ang mukha ng bata ay wala na ang bakas ng pait at pamumutla. Ang bawat paghinga nito ay malalim at panatag, malayo sa hirap na paghinga na dulot ng lason ni Valeriana. Dahan-dahang hinaplos ni Mercedes ang buhok ng bata, isang haplos na puno ng pangako. Sa bawat daloy ng kanyang kamay, tila ba ibinubulong niya sa hangin na hinding-hindi na muling makakapasok ang anumang dilim sa buhay ng batang ito. Nang makarating sila sa kanilang munting dampa sa dulo ng isang baryo sa probinsya, ang tunog ng mga huni ng ibon at ang kaluskos ng mga dahon ng kawayan ang sumalubong sa kanila. Wala ditong mga kristal na chandelier, wala ring mga mamahaling alpombra. Ang tanging naroon ay ang simpleng kawayang sahig at ang malamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa bundok. Ngunit para kay Mercedes, ito ang pinakamarangyang palasyo sa buong mundo. "Nay, ang ganda po rito," wika ni Oliver habang tumatakbo sa gitna ng malawak na damuhan. Ang kanyang mga tawa ay tila isang musika na matagal nang hindi naririnig ni Mercedes. Isang tunog na mas mahalaga pa sa lahat ng gintong naiwan niya sa mansyon ng mga Gray. Kinuha ni Mercedes ang saranggola na ginawa niya mula sa mga kawayan at lumang papel. "Tara, Oliver, paliparin natin ang lahat ng bigat na nararamdaman mo. Hayaan mong tangayin ng hangin ang lahat ng takot." Habang pinapanood ni Mercedes si Oliver na masayang tumatakbo sa ilalim ng asul na langit, dahan-dahan niyang kinuha ang liham ni Ricardo mula sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang lihim tungkol sa tunay na ama ni Oliver ay tila isang anino na pilit siyang hinahabol. Ngunit sa halip na buksan ito, dahan-dahang pinunit ni Mercedes ang papel sa maliliit na piraso. Hinayaan niyang tangayin ng malakas na hangin ang bawat kapirasong puti, tila ba mga talulot ng bulaklak na naglalaho sa kawalan. "Hindi na mahalaga kung sino ang iyong pinagmulan, Oliver," bulong ni Mercedes sa kanyang sarili habang nakangiti sa bata. "Ang mahalaga ay kung sino ang mananatili sa tabi mo. At hinding-hindi ako aalis." Naramdaman ni Mercedes ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Tila ba may isang kaluluwang bumubulong sa kanya mula sa kabilang buhay. Alam niyang si Gabriel iyon, ang kanyang anak, na sa wakas ay nahanap na rin ang kapayapaan dahil sa kabutihang ginawa ng kanyang ina. Ang bawat sakripisyo, ang bawat luhang pumatak sa malamig na sahig ng mansyon ay nagbunga na ng isang bagong simula. Sa dulo ng araw, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, naglalakad ang dalawa pabalik sa kanilang munting tahanan. Ang kulay kahel na langit ay tila isang basbas ng langit sa kanilang bagong buhay. Hawak-hawak ang kamay ni Oliver. Naramdaman ni Mercedes ang tunay na kahulugan ng yaman. Ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng alahas, kundi sa katahimikan ng konsensya at sa init ng pagmamahal ng isang taong itinuturing kang mundo. Isang huling tingin ang ibinigay ni Mercedes sa saranggolang malayang lumilipad sa kaitaasan. Ito na ang wakas ng kanyang pagiging alipin ng tadhana. Mula sa abong dulot ng pait,
bumangon ang isang bagong Mercedes, isang inang hindi na muling luluhod sa harap ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa isang katulong, kundi tungkol sa isang babaeng nagtagumpay sa pamamagitan ng busilak na puso. Ang bawat dapit hapon sa munting baryo ng San Isidro ay tila isang marahang haplos ng langit sa pagod na balikat ni Mercedes. Sa harap ng kanyang munting kainan na tinawag niyang kusina ni Gabriel, makikita ang mga batang paslit na masayang humihigop ng mainit na lugaw. Isang lugaw na binuo mula sa pagmamahal, hindi mula sa utos ng isang amo. Wala na ang amoy ng lason at gamot. Ang tanging nananaig ay ang bango ng sariwang luya at ang halakhak ng mga taong busog, ang sikmura at puso. Sa gitna ng kanyang pag-aabala, dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang isang luma at kupas na litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ang larawan ni Don Alejandro. Kasama si Oliver bago mangyari ang trahedya. Nabalitaan niya mula sa isang lumang pahayagan na tuluyan ng nahatulan ng panghabang buhay na pagkabilanggo sina Valeriana at Ricardo. Ang dating makapangyarihang doktora ay isa na lamang bilanggo na pilit kinakalimutan ng mundong dati ay yumuyukod sa kanya. Napatawad ko na ba sila? Pabulong na tanong ni Mercedes sa kanyang sarili habang nakatingin sa malayo. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit na idinulot ng mga ito sa kanyang anak na si Gabriel at kay Elena. Ngunit napagtanto ni Mercedes na ang pagtatanim ng galit ay isa ring uri ng bilangguan. Sa pagpili niyang mabuhay para kay Oliver, pinili rin niyang palayain ang kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Napatawad na niya ang tadhana, napatawad na niya si Don Alejandro sa pagkabulag nito. At higit sa lahat, napatawad na niya ang kanyang sarili. Nay, tapos na po kaming magtanim ng mga bagong punla. Ang masiglang boses ni Oliver ay pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya. Ang mga pisngi ay mapula dahil sa init ng araw at ang mga kamay ay nabahira ng matabang lupa. Wala na ang wheelchair, wala na ang panghihina. Si Oliver ay naging isang buhay na patotoo na ang pag-ibig ay mas malakas na gamot kaysa sa anumang chemical sa mundo. Sa bawat pagyakap ng bata sa kanya, nararamdaman ni Mercedes ang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ng mga Gray. Nahanap na ba nila ang binyen? Opo. Ang kanilang buhay ay simple, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit bawat gabi ay natutulog silang mahimbing na walang takot na may lason sa kanilang baso. Ang katahimikan ng gabi sa probinsya ay tila isang awit ng tagumpay para sa dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sakit at muling binuhay ng pag-asa. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay malinaw na tila sikat ng araw. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa diploma o sa taas ng pinag-aralan, kundi sa lalim ng malasakit sa kapwa. Ang katotohanan, gaano man ito pilit na ibaon sa ilalim ng ginto at kapangyarihan, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas at magbigay ng liwanag. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang pinipiling dugo. Ito ay isang puwersa na kayang buwagin ang pinakamatibay na pader ng kawalan ng katarungan. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, tiningnan ni Mercedes ang langit at ngumiti. Alam niyang sa bawat tibok ng puso ni Oliver at sa bawat batang natutulungan niya sa kanyang munting kusina, ang alaala ni Gabriel ay mananatiling buhay. Ang kwento ng basurerang nanay ay hindi nagtapos sa luha, kundi sa isang matamis at walang hanggang ngiti ng tagumpay. Hanggang sa huling pintig ng ating mga puso, ang katotohanan ay mananatiling tanglaw na hindi kailanman mapapundi sa gitna ng anumang unos. Sa puntong ito, dahan-dahang nagsasara ang mga pahina ng ating kwento, ngunit ang aral na iniwan nito ay mananatiling nakaukit
sa ating mga gunita. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan ako sa paglalakbay na ito mula sa madidilim na pasilyo ng mansyon ng mga Gray hanggang sa malayang bukirin ng San Isidro. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa mga sandaling kailangang ipakita ang labis na sakit na dinanas ni Mercedes. Ang pagpili ng bawat salita para sa kanyang paghihirap ay tila pagpunit din sa aking sariling puso. Nais kong ibahagi sa inyo na ang kwentong ito ay hango sa mga damdamin at karanasang tunay na nagaganap sa ating paligid. Mga kwento ng mga inang hindi sumusuko, ng mga taong pilit na ibinaba ng lipunan, ngunit nananatiling marangal at tapat. Ang bawat pangungusap na binuo ko ay tila isang maliit na butil ng binhi na umaasang makahanap ng matabang lupa sa inyong mga puso. Nais ko sanang baunin ninyo ang mensahe na ang pag-ibig, pag-asa at pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay isang ningas ng liwanag na kayang tunawin ang pinakamatigas na yelo ng puot at magbigay ng bagong simula sa sinumang nawawalan ng direksyon. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang tanong na maaari ninyong pagnilayan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mercedes, kaya mo rin bang talikuran ang lahat ng yaman at karangyaan upang piliin ang isang simpleng buhay para sa iyong kapayapaan? O sa kabila ng lahat ng sakit, kaya mo rin bang buksan ang iyong puso para sa pagpapatawad sa mga taong sadyang nanakit sa iyo? Nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin at maramdaman ang inyong mga emosyon. Ibahagi ninyo ang inyong mga komento at karanasan sa ibaba. Kung ang kwentong ito ni Mercedes at Oliver ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at haplos sa inyong mga puso, huwag ninyong kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating mga kwento. Maraming salamat at naway manatiling nagniningning ang pag-asa sa inyong mga tahanan. Pagpalain tayong lahat.